individuals. Sa atin pong kampanya laban sa loose firearms, ay 76 ang nakumpiskang barel sa ikinasang 74 na operation at 77 individuals ang naaresto at nasampahan po ng reklamo. Sa pamumuno po ng ating Provincial Director, Police Colonel Maragon, ongoing po ngayon ang ating Happy Barangay. Ito po ay pumapasok naman doon sa ating admin accomplishments. Ano po? Yung Happy Barangay, ito po yung home affection through police and pastors intervention. Ang layunin po nito ay magbigay ng karagdagang kaalaman sa ating mga kababayan, especially po women, mga kababaihan, tungkol sa mga batas protecting women, their children, tulad ng RA 9262, ganyan, 7610, yung child abuse law. Ang patrolya ng bayan naman po na isa sa project initiative ng aming provincial director ay patuloy na nagiging effective sa paglaban sa lahat ng uri ng kriminalidad. Ang target po kasi nitong patrolya ng bayan ay ang i-address muna natin yung grassroots muna. Katuwang natin yung iba't ibang force multiplier. So, di ba, sila sa barangay, sila ang una kasing nilalapitan dyan eh. Kaya, kung magsisimula tayo doon sa grassroots, doon pa lang, nabibigyan na kaagad natin ng solusyon, na aksyon na kaagad natin yung inilalapit na problema. And also, sino bang unang-unang nakakaalam ng mga issues and concerns ng isang specific na area? Yung nasa baba. Yes, Yung taga-barangay. Kaya yan po yung konsepto ng patrolya ng bayan. So, para mas lalo pa nating maunawaan, lalo pang unawaan ng ating mga manonood, mayroon po kaming inihandang audiovisual presentation. Pwede po nating panoorin. Sige po ma'am, panoorin po natin. Our best practices in intervention. Simultaneous enforcement of traffic laws and ordinances for road safety in the province of Rizal, focusing on reducing traffic accidents, promoting road safety awareness, and road discipline in partnership with other agencies. Conduct of e-patrol caravan about the project SIRS. On March 1 and 2, 2024 at Rizal PPO headquarters, a total of 308 applicants had availed and processed their application in the following: seminar on road safety, student permit, renewal of driver's license, and renewal of motor vehicle and motorcycle registration. Revitalize Patrulya ng Bayan, a holistic anti-criminality approach at the barangay level and empowering the barangay conflict resolution in partnership with the provincial DILG, city or MLGOO, Liga ng mga Barangay, Punong Barangay, and local chiefs executive and force multipliers. Rizal PPO's Music Diplomacy Initiative, a strategic undertaking to reinforce police community affairs and development programs through music as a diplomatic tool to enhance public trust and confidence in Rizal PPO. The primary goal is to leverage the advantages of promoting peace and order without resorting to force or incurring unnecessary costs, and ideally without generating resentment. Happy Barangay, or home affection through police and pastors intervention with the barangay, in line with Project Lucas, aims to address the increasing number of violence against women and their children committed through physical, sexual, psychological harm or suffering, or economic abuse, including threats of such acts, battery assault, coercion, harassment, or arbitrary deprivation of liberty. Ships of police taking the lead. Every weekend, all the COPs shall take the lead in the conduct of patrolling, checkpoint operation, and other interventions to decrease 8 focus crime. Regular conduct of job rack meeting at the provincial and city municipal level to address the safety and security of banks and financial institutions. Ayan, natunghayan natin ang project initiative ng Rizal Province under Police Colonel Maragon. Ma'am, may mga gidas pa rin po ba kayo dyan sa Rizal na apektado ng communist terrorist group, ma'am? May mga identified areas po tayo sa Rizal Province under po ng GIDAS or yung Geographically Isolated Disadvantageous Areas. Ito yung mga Antipolo,
Tanay, Rodriguez, at saka Taytay. So, sa ngayon po, may programa po ang Rizal. Ano po? Ito yung installation namin ng mga solar lights or mga lamps. Pina-identify po natin yung mga areas na kung ano po yung kanilang mga pangangailangan. For example, hindi lang naman ang ating ibinibigay sa kanila ay mga solar lights, mga lamps. May mga area po tayo dyan, katulad po ng sa Taytay. May mga areas po tayo dyan na pinalalagyan natin ng yung water, yung pump. Opo, ma'am. Water po. Dahil nakita natin sa kanilang community na yun ang kanilang pangangailangan. Mga poso. Yes. Tapos sa mga lugar na nakita natin na dapat na malagyan ng ilaw. Kasi itong paglalagay natin ng mga lights para ang isang street ay maging maliwanag, madami po itong dulot na na mga positive na effect eh. Yes, ma'am. Ano-ano 'yon? Ito yung kung naaalala mo yung broken window theory, 'di ba? Ito yung magsasatisfy doon na para pag mas maagap, mas ligtas, mas naiiwasan natin yung mga krimen na po pwedeng mangyari because ang madidilim na lugar ay pwede pang pagtaguan ng mga kriminal. Yes, ma'am. Di ba ganon? And also, sa ating ginagawa na yan, that is the call din ni President Marcos sa kapulisan na ang ating kapulisan ay mag-conduct ng more community engagement. You bring the police, you bring the PNP closer to the people. Di ba yun? So, para maiparamdam natin doon sa ating mga kababayan na feeling nila neglected sila ng government, abandoned, sino ang gobyernong matatakbuhan namin sa oras na nangangailangan kami. So, naka-ready dyan si Philippine National Police para tugunan. Kahit na hindi natin maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, at least sa mga basic na mga serbisyong talagang basic nga, 'di ba? The basic, yung mga pangunahin na pangangailangan, maiibigay natin, maipaparamdam natin nandiyan si PNP, na mayroon kayong pulis na nakahandang tulungan kayo sa inyong mga pangangailangan, na inyong malalapitan sa oras ng